Tayo ngayon ay nasa ikatlong simbang gabi. Ang ating Madre, Joselito A. Santos. Tumayo ang lahat at sumabay sa koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hinirang si San Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapaahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayong matulad sa Kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin, inasasalamatan ka namin, dahil sa dakila ng ating kapulihan, Panginoon Diyos, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, totoo na yan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay payapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtatapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghari ang katarungan sa kaniyang panahon, kapayapaan magpakailanman. O Diyos, igawad mo sa hari ang iyong hatol, sa mahal niyang anak ang katarungan mo, ang bayan mong hukuman sa katarungan at mga dukha ng may katuwiran. Ang mga bundok nawa'y dalhin ng kapayapaan at mga kapatagan, katarungan sa lahat. Ang mga aba nawa'y ipagtanggol niya at tulutan ng ginhawa ang mga anak. Maghahari ang katarungan sa kaniyang panahon, at ang kapayapaan ay di magtatapos sa mga karagatan. Siya'y mamumuno simula ilog hanggang sa dulo ng mundo. Nawa'y papurihan ang dakilang ngalan niya, tulad ng dakilang araw, magpakailanman. Basbasan nawa niya ang lahat ng sangkatauhan.
Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi na ng ating paghahanda o ng nobenaryo o ng simbang gabi. At sa ating ebanghelyo, natunghayan natin ang siyang pagpapahayag ng anghel kay Jose na siya'y kabahagi ng katuparan ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa planong ito, ibig ipaunawa ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kung paanong
ang kanyang mapapangasawang si Maria ay magdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa ating mundo na puno ng napakaraming kawalang kasiguruhan o uncertainties, puno ng kahirapan, puno ng kasamaan, ng kabi-kabilang pag-aaway, gera, naandun din yung mga nararanasan nating pagkasira ng ating kalikasan. Naroon din naman yung mga tinatawag nating kawalang pakialam sa kapwa. O minsan, ang mga nararanasang kawalang katapatan o infidelities. Dahil sa mga ito, marami rin ang nakararanas ng takot sa kanilang pagharap sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit kung papansinin natin na ang takot ay hahayaan nating maghari sa ating isipan at kalooban, karaniwan ito rin ay nagdadala sa atin upang maging paranoid. Hindi ka mapapalagay o lagi kang magiging balisa. Opo, ang takot ay bahagi ng buhay ng tao. It is part of human life. Ngunit kung ito ay hindi nating matututunang lampasan, ito ay tuluyang sasaklaw sa ating buong pagkatao at maaaring makaapekto ng ating pang-araw-araw na buhay, lalo't higit ng ating mga plano sa hinaharap. Sapagkat ang takot ay maaaring pumigil sa atin kumilos ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Anong takot ba ang mayroon si San Jose? Sapagkat sinabi ng pagbati ng anghel sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Infidelity was not the question in his mind. Hindi dahil sa nag-aalinlangan siya na baka ibang lalaki ang naging dahilan ng pagbubuntis. Hindi dahil sa nag-aalinlangan siya na si Maria ay hindi naging tapat sa kanilang kasunduan. Bagkus, si Jose ay humaharap sa napakalaking misteryo ng Diyos na pinakikilos niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo sa kanyang kasintahang si Maria. Kaya't ang takot na namamayani kay Jose ay nagmumula sa pagsasabing, ayokong maging hadlang sa anumang katuparan ng plano ng Diyos. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili sapagkat hindi pa niya nauunawaan ang siyang mga nagaganap na misteryo ng plano ng Diyos. Pero mga kapatid, matapos na ipaliwanag ng anghel kay Jose na ang paglilihi ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayon din, ipinaliwanag ng anghel na siya ang magbibigay ng pangalan sa batang isisilang. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Ibig sabihin,
inaanyayahan ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito ng anghel, si Jose, na maging kaisa ni Maria sa katuparan ng plano ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga ang siyang gagampanan ni Jose sapagkat sa pag-ako niya upang maging ama ng ating Panginoong Hesus, binigyan niya ng pagkakakilanlan ang batang sanggol na maging bahagi ng mahabang angkan ni Haring David. Sapagkat ayon sa plano, ayon sa pangako, isa sa mga inanak mo o inapo ay magiging hari at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ito ang plano ng Diyos at pangako ng Diyos kay Haring David. Kaya nga, hinihintay ng mga Israel ang tinatawag na Messianic King. Ang Mesiyas ay magtataglay ng pagkahari mula sa lipi ni Haring David. At si San Jose ay mula sa lipi ni Haring David. Nalampasan lamang po natin, dapat kagabi natin binasa, yung pong talaan ng angkan ng Panginoong Hesus o yung tinatawag na genealogy. Nagsimula kay Abraham, pababa, yung lahat ng mga pangalan na minsan nakabubulol para sa mga pari, sa dami ng mga pangalan. Ito'y magpapakita sa atin kung paanong ang kasaysayan ay siyang niyakap ng nagkakatawang taong bugtong na anak ng Diyos. Kung kaya't ang katuparan na ang bugtong na anak o ang Panginoong Hesus ay maging kabahagi ng linya ng pagkahari ni Haring David ay ipinahahayag kay San Jose. Ang kasiguruhan at ang kapanatagan matapos na marinig ni San Jose ay ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng pagtitiwala. Nagtiwala. At ang sabi ng Ebanghelyo, sumunod si San Jose sa utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria hanggang ipanganak ang isang sanggol na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, yamang tayo po ngayon ay nasa paglalakbay ng araw-araw na paghahanda. At sabi natin, ang misang ito ay hindi lamang misa upang tayo'y tumanggap ng biyaya, kung hindi misa upang tayo rin ay maghandog. Misa de aguinaldo. At sa misang ito, kalapkip ng ating pananalangin, tulad ni San Jose, inihahandog natin sa Panginoong Hesus at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ating ganap na pagtitiwala. Sapagkat ang pagtitiwala ang siyang pumupukaw, nag-aalis at nagbibigay kapanatagan mula sa takot na mayroon mang tayo. Tayo ay inaasahang magtiwala. Tiwala sa kabila ng kaguluhan ng mundo. Tiwala sa kabila ng kawalang kasiguruhan. Tiwala sa kabi-kabilang nararanasang kasamaan. Tiwala sa pag-ibig at grasya
ng Diyos. Jesus, I trust in you. Sa ikatlong araw nito ng aming paghahanda, gawin mong pong kami lubos na magtiwala. Amen. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Ruperto na aming Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, patularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas na matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaniningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong kaamahang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpaging dapat naway kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw, ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itias na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa buhay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nais po nating pasalamatan ang siyang mga naging sponsors sa gabing ito, ang Vocation Ministry at ang El Shaddai Prayer Group ng ating parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ikatlong simbang gabi ay naialay na humayo kayo at ganap na magtiwala sa Diyos. Salamat sa Diyos.